talaga tayo eh. Opo, yan. Hindi pwedeng Tama, hindi po lumagpas tayo pwedeng dyan. lumagpas yan, mabobonsai yan. Tsaka hindi masyado makakahinga. Kung mas malalim man dito, may Oo, palaman na tama. tayo ng kalabaw. Pwede nga ng Baka. kalabaw, baka. Oo. Hindi, kahit medyo lumagpas ka ng konti rito, okay lang. Okay lang kasi Huwag lang andito yung isasaga dugtong. dito sa Oo, dugtong. sa dugtong. Yan, yung mga bunga naman natin, okay naman siya. Tuturo na lang din natin, chat natin kay Sir po yung mga panggagamitin ninyo pang insecticide. Actually sir, wala pang 6 months may malinisan uli doon. Opo, sige po, para po at least po, continuous tuloy-tuloy. yan. At least meron na kayong naunang itinanim. Oo. Kasi Kaya sayang yung time sir eh. Totoo po yun. Nagro-rule yung time, walang tanim. Kasi pag halimbawa, naglinis po kayo ng isang farm, tapos nabakante, tutubuan mo rin ng puno yun. Di kagaya pagka may tanim na, yun na, meron na kayong umpisa na alaga. Itong nalinis na to, para to dun ay Okay na rito. Kaya ako na lang magkakuha. Marami sigurong napapaubo si Kuya, ano? Kuya. tulad po kahapon. Marami rin kumuha. Marami kasing kuwan ngayon yan eh. Ng mga pinaguhuli. Kahit sa baba mo yung iba ilagay. Makakarating po ito mga farmers ng Alaminos, Pangasinan. Ito ang ating mga medium size na kalamansi. Yung malayo-layo rin ang ating biyahe. Good morning po sa inyo mga ka-farmers. Welcome po sa aking YouTube channel at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ito ang ating pong vlog. Ngayon ay buha po tayo ng ating pula. At medyo mapapalayo tayo. Mayroon tayong farmers. Shoutout po natin si Sir June ng Alaminos, Pangasinan. At gusto niyo pong sumubok ng 200 puno para din sa kanyang farm na nakuha. Babayad na lang din po tayo after po. Dito na po tayo mga katribya po doon sa natin Alaminos, Barangay Linmansangan. Ayun, shoutout po natin si Sir June. At karatin lang po natin yung ating bagong pula. At inabutan pa tayo ng konting pula. Panoorin namin yun sir. Po, shoutout po natin yung ating po mga kasama dito sa Barangay Linmansangan. Dito po kasi dumaan sa may likod. Nag-waste kasi ako dito kay Tinuro. Meron pala rito daanan
Oh, meron Ah, dito, mas diretso. madali ba dito kaysa doon sa may kabila? Actually, parehas lang doon. Alas paras lang din. Siguro baka itinuro ako ng way sa mas malapit. Siguro. Opo, tsaka medyo wala kasing traffic dito. Wala. Kumpara dito siguro sa harapan. Ito, nasa 2,000 square meters po itatanim mo na siya, ano? Hindi sir, actually, isang ano yun. 1 hectares. Hindi sir, 7 hektarya nga yun eh. Ah, Nagsisimula lang. mag-uumpisa lang muna Oo, siya sa 200. sa 200. Pero after noon, pagka ano, Mm-mm. kasi ang daming answer eh, masukal pa eh. Mula po rito, buti na lang po medyo mahina po siya. Ayan. At nako si kuya, napasubo. Doon sa kuwan katulong din kasi natin yung nagkakan ng pula. Kaya hanggang sa loob papawawashing na lang din natin. Ayan. Para po magandang bilangin. Opo. Ito yung Ayan. nasa inahan. Aha. Ito, sobra ng 10. Ito, Mhm. 50-50 itong dalawa kaya. Aha. At makukuha natin yung kabuuan pagka nabilang natin siya. Ito kung ito 5, 10, 50. 160 na. Oo, 50. Tama-tama lang. 2, 4, 6. 60 ito. 60 ang isa. Oo, 60 itong sa una. Tapos ito naman ay 50. 110. Tapos yan ay 150. At yung kabuuan niya. Ayun. Kaganda po ng binibilang para at least mas sigurado. Ito po mabubuhay pa ito. Ang mga kuha lang nito wag lang po yung pinakakuha na matatanggal. Grafted. Diretso. Alam, shoutout po natin yung ating mga kasama dito sa Barangay Limsangan, Alaminos. Ayan. Yung kanila pong area ay ang gagawin pala nila lilinisin. Pero itong mga itatanim na ito nalinisan na. Kaya yung batch by batch, ito yung magiging unang batch po yan. Oo. Senior to, senior. Oo, senior. Kaya siya magiging pinakauna po nung Siya rin ang punla. unang magre-retiro. Siya rin ang unang mag-harvest. Oo, Yan siya rin ang ang mag-harvest. como kasi siya yung unang itatanim. Ayan, ang kalamansi naman kuya, di naman po mahirap alagaan yan. Oo. Nakatutok naman po kayo sa ating phone channel. Mm. Pati yung paraan po noong paglalagay ng abono, nandun na yun Nakita sa ko upload. yung vlog mo. Oo. Every 2 days. Pati para kung pag-i-spray yan. Mm. Meron na rin siguro kayo pang chargeable sprayer, ano? Ay, wala pa po. Yun, paproduce nyo po kay Sir June. Oo. Kasi obligado natin na spray ng herbicide yan Oo. pagka magdadamo. Kasi pagka puro grass cutter, malaki po magagastos po natin dyan sa gasolina. At least po doon sa herbicide, nakukuha po natin siya. Kailangan talaga i-herbicide, sir, no? Opo. Kahit yung mga pinong damo lang, sir. Kahit pinom po mga damo, Dapat may herbicide. opo, medyo patasin nyo lang ng konti. Oo, para hindi Para- tamaan to. Para di siya matamaan. Pababa. Pababa, pagkatapos, pagka malapit na kayo sa puno, bali iiwasan lang ninyo po yung kalamansi. Hindi naman siya maapektuhan pagka hindi naman siya matatama. Tapos titingnan nyo rin po sa yung panahon. Pagka ganito nag-uulaw, huwag kayo mag-spray. Pagka po mag-aaraw, ayun, pwede kayo mag-spray po ng Kasi herbicide. kakalat sa tubig, sir, no? Opo, tsaka hindi, pagka po kasi umulan, mahuhugasan Matasayang yung... masasayang po yung gamot po natin. Pati rin po yung effort ninyo, Oo. masasayang din. Di kagaya po noong maganda panahon. Para maganda-ganda po ang kuha natin. Baka alas kararating lang din itong kuha natin itong pula na ito. Yung sir, yung po mga bulaklak tsaka bunga niyan, hayaan nyo lang, ano? Opo. Pero kasing iba ang turo, inaalis, tinatanggal, wag. Yung iba turo, tinatanggal. Oo, tinatanggal. Matrabaho yan. Para daw si paging Oo, sipagid daw magbunga. Ang kalamansi, talaga masipag magbunga yan. Lalo pagka inaalagaan. Kaya lang hindi po nagbubunga pag hindi inaalagaan po ng may-ari. Ang... Kasi nandun ako lagi. Nandun kami ng miss. Ayun, tama-tama po yun. Sa farm. Kami ang caretaker po. Kaya kagandahan naman po niya kuya,
bulaklak po na yan po yung magme-maintain niya para hindi siya tumayo. Yung intercrop nito, sir. Pwede pong siling panigang tsaka o labuyo. Yan yun. po ang dahil sa usawan parehas yan eh. Isa Kailan pansigang yan. Hindi natataniman, sir. Mga Pagka po 1 taon at kalahati. wala na intercropping. Wala na no kasi medyo malaki na po yung kalamansi no. Basta bumubunga na. Aha. Kaya yung 1 taon at kalahati, pwede pa po kayo makapagtanim po ng gulay. Pero habang yan ay inaalagaan naman ninyo, makakakuha na kayo po ng paunti-unti pong pitasin dyan. Mga pakilo-kilo. Ito, may kalamansi ako rito. Ayaw pala, oo. Nagkuhan din kayo, nagmarkot naman, ano? Sinubukan ko. Opo. Kagandahan naman po niya, nasa harapan nyo na. Oo, nandiyan. Pangan yan, pangkonsumo. Oo, pagyapiga, mabibigyan naman kayo ng pigain. Para sa kawan, sa kabila. Dito, maraming papiga po kayo magagawa dyan. Pambenta na po yan. Pambenta na to. Lalo pagka yan ay lumaki na. Dire-diretso. Kagandahan yan. Hindi po ba takot sa tubig yung Ang kalamansi. Hindi, saging. Ang saging. Mayroon kaming dyan, mga malaki pa na palayan. Walang gusto Ang saging alam ko. Balak kong lagyan ng saging. Parang sa taron itinatanim yan, hindi sa mismong kuwan eh. Ewan lang. Ang gawin ninyo, sumubok po kayo ng isa. Subukan ko ng Opo, mga dalawa. O kaya, ano ba ang saging? Lakatan o kuwan? Saba. Opo. Pagka okay siya, pwede naman. Sayang yung lupain na yung pwesto na hindi po siya nagkukuhan. Napapakinabangan. Ayaw nila ng kuhan, ng palay. Gusto po, kaso walang gustong namamahalan po siguro sa kuhan niya. Walang gustong magtanim. Sa gastos. Kasi mahal kasi ngayon ng mga inputs ng palay eh. Oo, pinapataniman, sabi namin kung sino gusto mag-volunteer. Kahit isang kaban nga lang ibigay. Para po kuhan siya. Ito, meron nito kuya, yan. Yan, dito iaalis. Nasa ilalim. Ito, yan, yun yung kalamandari. Ayan, sa baba. Ito. Ito kalamansi pa. Ayan. Kaya makikita nyo po sir, yung pagka po yung amoy. Magkaiba amoy niya. Oo. Tapos yung kalamansi, iba rin ang amoy niya. Mas mabango ang kalamansi. Oo, mas matapang ang amoy nito. Oo, matapang. Pero naman po bang kambing yung kapitbahay nyo doon? Meron po. Pero malayo. Malayo naman. Ayun. Medyo tingnan-tingnan nyo lang, baka maligo po yung kambing. Hindi, kaya pinatali ko. Opo. Nakatali yung kambing nila. Mayo, kasi... Break na, ihi. Sige po. Minsan kasi pagka po mayroong kambing, hindi maiiwasan, nakakagat yan. Nakatali po yung kambing. Okay po yan. Konti na lang. Ito po yung bagong punla. Kaya marami po siyang kuwan na mga bulaklak. Mga buko na yung iba niya. Pero okay lang sir na hindi na naararo yung Kasi basta po kuha naman siya, basta't pati na po yung mga damo, pwede naman natin siya tanim. Kasi sir, hindi talaga pwede araw kasi yung mga pinaputol namin mga opo, di po talaga maararuan yan. Andun pa yung mga ugat. Oo. Ang gagawin na lang po ninyo, ililis nyo po doon sa mga may ugat, may mga puno. 3 meters. Tapos tinamaan yung ugat. Kahit ikiwal mo ng konti. Oo, i-adjust ng konti. Para naman nun, hindi naman siya makuha niya kasi may ugat yung puno eh. Okay lang yan. Kaya pagka nalinisan naman ninyo, ready na po siyang itanim. Meron naman po tayong kuyang tubig doon. Meron po. Dalawa po yung deep well. Pero ikakabitan pa lang namin. Ngayon tag-ulan. Okay lang yun. Walang problema pero doon. pagka medyo nakakabitan na namin ng mga November, December siguro. Tawag dito, solar. Solar. Ayos, sakto-sakto. Tuloy-tuloy. Opo, tuloy-tuloy yun. Mas maganda yung solar dahil makakatipid kayo sa kuwan, wala na kayong gasto sa kuryente. Dalawa yung bumba namin doon. Ayos, sakto-sakto. Pero plano namin gawing 4 kasi iba-ibang lugar. Para yung source ng water continuous. Maganda po yun para po at least nun hindi mabibitin yung kalamansi. Kasi yung lawak nun hindi pwedeng dalawang lang. Totoo po yun. Dalawang bomba lang.
Kasi continuous yan eh. Pag, yan naman po, pagka halimbawa naman nagpatubig, kahit mga 1 linggo mahigit o 10 araw ang pagitan. Kaya hindi kayo maiinip pagka meron kayong gulay. Kaya continuous naman ako nakatutok sa inyo, sir. Ayun, tama-tama. Pwede kasi yung wala kang alam dito. Opo, totoo yun. Hindi yung puro lang sipag. Kasi pagkasipag at wala kang idea, Sipag ka nga. Mali naman yung ginagawa mo, magsasayang lang din po ng pagod. Tsaka po yung gastos. Kaya kailangan pagka po magbi-business, dapat alamin mo lahat. Kailangan talaga may kaalaman. Tama po yun. Hindi pwede Para hindi lang yung kumbaga sa kawan eh, masabi lang ay may nagkalaman si Ekasia. No pala, wala palang experience, wala ring... Opo. Importante po kasi yun eh. Para makikita naman nila kung paano maging progressive yung kanya, yung inyo pong tanim. Dito sa area ninyo, wala pa sigurong sumabak ng ganyang kalamansi. Hindi ko alam, sir eh. Sa bagay, medyo malaki rin po itong barangay nyo, nadaanan ko eh. Ngayon lang kasi ako na ano rito, nagawi. Kasi galing din ako ng Manila. Kumbaga, nagkuhalan din kayo halos. Sabi niya, malis ka na dyan. Dito na tayo. Alaga tayo ng... ayusin natin yung farm. Sabi, sayang niya yung 7 hectares. Tama nga naman. Pinaalis ako doon. Kaya nagkuhan kayo rito, tumuto. Kung mismong puno. VIP security niya ako dati. Kaya marakuan pala kayo. Dati kay security pala niya. Malakad po yun, si Congressman. Ay, grabe. Kahit saan kayo siguro nakakarating. Saan, sir? Lalayo araw may lakad. Biyahe. Tapos matanda na pero mahilig pa rin. May kasama talaga po yan eh. Dito. Ayan na. Ang natin dyan ay ito naman kuya kahit hindi naman kaagad itanim, walang problema. Dahil yan na may buhay naman na siya. Siguro sir, maximum mga 1 month or mahigit. Pwede na yan. Kahit 10-10 lang tanim ko dyan. Kahit 10-10, hindi naman kailangan po na madali ang pagkatanim niya na rush. Kasi dalawa lang kami ng ministro rin na nagtatanim dyan. Basta't po importante po dyan na yung makuha ninyo, malinisan. Tapos ay ma-clear para maalagaan. Hindi naman kagaya ng kuha niya na pag tinanim may mamatay na kaagad. Na ibang punla. Buhay na po yun eh. 10-10 siguro. Kuha niyo po yun, medyo isiksik niyo po yung pinakalupa nito kasi pagkabasang ganyan, mabuhagag siya. Pagka tinanggal niyo po yung plastic niya, kuha niyo na lang siya kahit na punitin niyo lang. Tapos, siksik ko muna saka ako punitin. Yung kuha niyo po yung butas. Para yung ugat niya, intact. Intact siya. Kung ano naman po yung sukat ng butas niya na yun, yung lupa na yun, yun lang naman po yan. Kasi hanggang dito lang talaga tayo eh. Yan. Hindi pwedeng hindi po pwedeng lumapag siya yan, mabubunsa yan. Tsaka hindi masyado makakahinga. Kung mas malalim man dito, may palaman na tayo ng kalabaw. Pwedeng ng kalabaw, baka. Kahit medyo lumpas ka ng konti rito, okay lang. Huwag lang isasaga dito sa dugtong. Yan, yung mga bunga naman natin, okay naman siya. Tuturo na lang din natin, chat natin kay sir po yung mga panggagamitin ninyo pang insecticide. Uli sir, mga wala pang 6 months may malinisan uli doon. Sige po para po at least po continuous yan. At least meron na kayo naunang itinanim. Kasi sayang yung time sir eh. Totoo po yun. Nagro-rule yung time, walang tanim. Kasi pag halimbawa, naglinis po kayo ng isang farm, tapos nabakante, tutubuan naman ng puno yun. Di kagaya pagka may tanim na, yun na, meron na kayong umpisa ng alaga. Itong nalinis na to, para to dun, itong na-deliver na to, para dun sa nalinis na. So pag tinanim ko na to, at least may nagro-rule na yung time natin. Tama po yun. Ayos po siya. After, makalinis uli ng tapos meron uli siyang 200 uli. Pwede na yun. Okay. Para at least po unti-unti. By batch. Lalagbok na lang natin. Hindi kailangan na gulpe kasi dahil nililinis pa pala yung ibang area. Ito yung anak na panganay. Siya. Ito sir, ito. Dahil nga ito ngayon medyo. Pag may order uling pangalawa, yun naman yung panganay na. Ito na yung panganay. Lalaki na ito. Malaki na. Yung susunod naman na, yung magiging bunso, yung pinakahuli. Yung pinakahuli. Okay, sakto. Ayan po, si Sir, siya Teddy. po yung ating, shoutout si Sir Teddy, tsaka po yung kanyang may bahay. Yan po yung ating igagayad para po dito sa 200 po ng kalamansi. Ito ay una pa lang naman dito sa area habang nililinisan. First batch. Ngayon po, yung kay Kuya, di po natin pwede ipasok po yung sakyan dahil umulan.
putik. Putik. Mahirap po tulakan po itong ating van. Medyo magkakaroon po tayo ng problema kung minsan. Ito madali naman po itong unti-unting dalhin. Tsaka post. Di naman ang kailangan na ito ay mabilisan natin itatanim. Ayan, na-guide natin si Kuya paano po yung magtanim, paano rin po yung paglalagay ng abono, pasalubong, tapos pati yung ating pong pandamo. Yun, medyo ingatan lang natin siya dahil kasi medyo maliliit siya. Ang gagawin natin Kuya, pag mag-spray tayo ng herbicide, tabasin nyo muna po yung ilalim. Tabasin. Ito. Opo. Parang hindi na po magpunta po yung pito ng bomba natin. Oo. Tapos yung pagitan, ayun, tsaka nyo spray. Sige, sir. Pwede rin kayo magtanim ng sili, labuyo, or paniga. Intercrop. O intercropping siya. Habang hinihintay natin yung kalamansi na ito. Kasi mga 1 taon at mga 6 hanggang 8 buwan, pwede na po natin. Kasi mauuna lagi intercrop, sir, no? Tapos yung pong mga bunga niya, pagka po pwede na at may katas na, pwede nyo napitasin. Para po palitan. Huwag nyo na siya palalakihin ng husto. Oo, para mapalitan. Opo, para hindi papalitan siya ng panibago. Huwag nyo na rin alisin po yung mga bulaklak. O sana mong malalaglag yan. Mas malakas kumita intercrop sa bunutin ko. Ay, opo. Pag nabunot yun, intercraft na lang. Para po mas maganda po yung meron kayo magiging libangan pag-aani niya. Intercrop na lang ng sili siguro. Ayan, mga tsempohanin niyo po yung batang pula. Okay, sige po. God bless po sa inyo, Kuya. Kita na po tayo sa susunod. Maraming salamat, sir. Tutok lang po tayo sa ating channel. Okay po. Again, sir. God bless po sa ating pong lahat. Ingat sa Shoutout biyahe. natin dito sa Alabinos, Pangasinan.